Si Madam Wing mula sa may Quezon City. Saan po kayo sa Quezon City, ma'am? Sa Fairview, Payatas. Payatas. Ilang taon po kayo, ma'am? 45 na. Galupok-lupok. Kailan po kayo dito sumali sa Wanted Sweetheart? Ano? Pampitsa yun. Nakalimutan ko eh. Basta nakausap mo na ako eh. Sige. Ngayon po, ikukwento mo ang buhay mo kung bakit ngayon single ka. Bakit naman? Ilang taon ka po ba nag-asawa? 19 to ata yun. Malimutan mo na? Yun yung pag-aasawa, hindi mo yun makakalimutan, 'di ba, sa buong buhay mo. Alam mo kung kailan ka unang tinusok ng karayom. Hindi mo yun makakalimutan habang buhay. 16 pala ako nag-asawa. 16. Lami kayo. Sweet 16 ha. Bakit naman napaaga, ma'am? Wala, basta napaaga. Sino po yung na pangasawa po ninyo? Wala na. I mean, nung time na yon, sino po yon? Yung nanliligaw po ba sa inyo? Wala, sumama lang sa kanya, tanan. Pero hindi po ninyo kaano-ano yun, di mo kilala. Dito lang, taga sa amin lang din. Tapos inaya ka, tahanan tayo? Baga tayo bahay-bahay, ako tatay, ikaw nanay? Tapos, siyempre, curious ka kung ano yung ibig niyo sabihin. Sumama ka na lang, wala namang rason na kunyari, may galit ka sa magulang mo, o gusto mo lumayas, wala namang ganon. Parang gano'n na rin. Okay. Bakit po ba? Sa 16, hindi na po kayo nag-aaral? Hindi na. So, itong lalaking ito na napangasawa po ninyo, ilang taon siya? Mga 40, mga ano na ata yun. Matagal na eh. Hindi po. Nung ikaw 16, tapos siya 40 plus na? 16, mga 17 siguro siya. Ay, abaw. 17, 16. Minor pa. Ano po yon? Saan po kayo dinala? Sa sa lola niya. Diyan din po malapit sa inyo? Sa Espanya. Pero matagal na yun. Yun nga po. Yun nga po. Kinikwento mo lang, no? Pagdating nyo doon, siyempre nagulat yung lula niya. Apo, sino itong kasama mo? Anong sabi? Wala, sabi, kasi yun, hindi na kasi ako umuwi noon kasi nga, diskuhan yun, para dyan. Tapos, dumiritso sa lola niya. Sinama lang niya ako. Naman mga tita niya, tito niya. Yun lang, tapos pwede ka matulog, dapat sabi ko uwi na lang ako. Medyo may katigasan po ba kayo ng ulo nung araw, nung kabataan mo? Matigas. Okay. So, saan po kayo nag-disco? Sa bar po ba o sa piyesta? Dito lang po, malapit lang din sa amin. Uso pa ho yung disco-disco dati dyan sa inyo, baile-baile. Pagka piyesta, siyempre mayroong yan. Okay. Tapos inaya ka lang na ganito, sama ka, punta tayo doon kay Lula, ganon. So yun na, no? Doon po kayo natulog nung gabing yun. Masakit. Wala. Anong sabi? Anong sabi ng nanay mo? Wala akong nanay, tita lang. Yung tita mo yung tinitirahan po niyo the time? Bakit po ba? Saan na po yung magulang mo? Yan yung tita mo. Yan yung guardian mo bali nung panahon na yon. Okay. Sige, no? Hello, kumare. Mayong hapon. Ito, kwento lang po na ito. Kwento. Okay. So, saan po ba yung magulang mo? Ba't ho kayo sa tita mo nagsistay nung panahon na yon? Bali, sa kanila ako nakatira. Yung magulang mo saan? Sa Pandakan. Pandakan, Manila. Yun na nga. Siyempre. Kasi yung papa ko kaya hindi na ako makikisiksikan sa kanila.
Parang broken family po kayo. Yes. Kaya sa tita mo ikaw nag-stay. Tapos sa pangalawa, pero medyo tampo-tampo lang ako sa kanila. Silos, inggit. Okay. So yun na nga, no? Parang pariwara ka na, wala ka na sa katinuan. Kung sinong aya sa'yo, disco, ganyan. Tama yun. Okay. So, yun na nga, sumama po kayo dun sa naging asawa mo. Ano po yun, din na po kayo umuwi sa bahay ninyo? Diyan na ako umuwi. Dumadalaw-dalaw lang ako sa papa ko. Okay. Tumigil ka na rin sa pag-aaral the time. Yes. Hanggang nabuntis po kayo. Wala na, buntis na. Ngayon po, nung nabuntis ka, nanganak ka. Nung nanganak ka, Tatrabaho na, tapos mga anak. nagtatrabaho ka na rin. Ano po ba trabaho nitong asawa mo? Wala. Kain, tulog. Sus. So, ikaw din po ang naging haligi ng tahanan, ganun. Kumbaga, ikaw yung... Kaya iniwanan ko yan kasi namumugbog din yun. Wala naman trabaho. Wala na ngang trabaho, ikaw na naghahanap buhay. Tapos ikaw na yung silbing ilaw at saka haligi ng tahanan. Tapos, paggagabi, pinapatay mo pa yung haligi ng tahanan. Tapos, bugbugin ka pa. Oo. Kaya naghahanap na nga lang eh. Aha. So, anong taon po yon kayo naghiwalay ng asawa mo? Matagal na. Mga inuling bata lang ata yung isang taon lang ata yun. Isang taon? Isang taon lang yung bata. Wala na. Aha. Isa lang po ba naging anak po ninyo dun? Oo. Tapos nag-asawa ko ulit. Okay. Tika lang. Huwag mo igalaw yung cellphone. Mahihilo na ako eh. Ayun na. Nakipaghiwalay ka sa kanya, kinuha mo yung anak mo. Dinala ko. Tapos ngayon, kinuha naman nila ulit. Di nila binigay sa akin doon sa lula niya. Lalaki. Oo. Siyempre iniisip din nun siguro na kahit ikaw yung nanay, pero hindi mo rin maatupag kasi kung magtatrabaho ka. Ayun na nga. No? Hindi naman po kayo kasal? Hindi. Okay. Sa pangalawa lang. Yung sa pangalawa. Yung pangalawa na yun na pinakasalan po ninyo, Naman, wala rin. saan po ninyo nakilala yun? Ang luloko rin, babaero din. Saan mo nakilala? Sobrang bait niya pero babaero naman pala. Saan mo kasi nakilala yon? Sa trabaho ko. Tapos siya, taga Bulacan siya. Saan po kayo pumapasok dati? Sa Pandakan, malapit lang din doon sa papa ko. Parang factory? Okay. So, nung makilala ka niya, niligawan ka naman, okay naman sa una? Like that? Kung nung tumagalala na, nag-iba ng ugali. Mas maganda lang pala sila sa una. Nung pinakasalan mo, siyempre, okay naman siya sa tingin mo no? Ako nga pinakasalan, pero sumama naman siya sa kabit. Ikwento po ninyo, ba't nangyari yung gano'n na sumama, magkasama na po kayo sa trabaho, alam mo bawat galaw niya. Ano kasi yun, pangarap niya mag-abroad, nag-abroad siya, puntang Qatar. Ngayon, nung mag-abroad siya, hindi na siya nagpadala sa amin hanggang porket nag-abroad na siya, mayabang na siya, hindi na siya nagbibigay ng pera, wala. Nag-abroad po pala. Tapos siya nagbigay, tapos ninayaan lang kami, asa-asa lang sa mga tita-tita niya doon. Ilang taon po yung ilang taon lang ho kayo nagsama bago siya nag-abroad? Mga edad na ata ako noon, mga 32 ata. Ay, hindi, mga 20 lang ata eh. Bata kong lalaki, mas mabata sa akin. Pero ilan po yung naging anak mo sa kanya? Isa din. Okay. Simula nung iniwanan niya ako, hindi na talaga ako nag-asawa. Hanggang ngayon? Hindi ako, simula ngayon wala. Boyfriend? Hindi ka nagka-boyfriend? Boyfriend naman, luloko lang yan. Hindi kilalanin mo sigurong maayos muna bago mo i-surrender yung bandera para walang sisihan.
Pero yun nga sabi nila, hindi mo makilala yung isang tao kung hindi mo makasama sa isang bubong. At saka kahit magkasama na po kayo sa bubong, okay naman yung pagsasama nyo, isang dekada, pangalawang dekada, pag pangatlo, lumala, no? Nag-iba na. Kaya hindi mo masabi talaga kung may totoo. Kasi sa isang iglap lang, di mo alam na dahilan, nagbabago ang ikot ng buhay, pag-iisip niya, ba't na nagawa yung ganong bagay? Di po ba? Meron po dyan, okay, hanggang pag senior nila, okay. Umabot lang ng 70 years old na naging M na si Mister. Oh, mahilig na sa mga babae. Ganon, di ba? Ano nag-abroad na yun, naku. Pag umuwi doon sa kabit, di sa amin. Okay. So, Nangiwa na sa iba. hindi na ho yun nagpaparamdam sa'yo, nagsama na po talaga sila. Ngayon, okay na sa akin yun. Kasi may sakit naman siya ngayon eh. Karma na yun. Nagtatrabaho po kayo para sa anak po ninyo. Oh, okay. Pero yung panganay niyo po na doon sa lula niya dati, andyan po sa inyo ngayon yung anak mo? Nasa Pandakan. Sa side ng lalaki? Okay. Lalaki. Yung isa na sa akin. Ilang taon na po yan ngayon, yung bunso mo? 21. Magto-22 na pala siya. Wala pang asawa? Hindi pa, girlfriend. Nagtatrabaho, nag-aaral? Tapos yung girlfriend niya, nag-aaral pa, nursing. Siya nagtatrabaho? Okay na yun. So at least ikaw, yung una mo na yun, may pamilya na rin? 24 years old, meron na rin. Kaso lang, wala dito sa akin. Siyempre lula nagpalaki no? Pero kilala ka naman bilang nanay niya. Kinuha nila yun eh. Sabi ko, di alagaan nyo. Yung tatay po nun, yung una mong naging asawa. Naglakad-lakad na sa gilid, mga adik-adik. Yung mga lalaki minsan na nakahubad-ubad, no? Ganun, nagdampot ng... kasi may mga pinagdaanan nga, no? Hindi na i-correct na maaga. Siguro naman na bata pa ho kasi nag-asawa, nagsama na kayo. Tapos may mga kasi nabigla siguro sa mga nangyari sa buhay. Meron ganun, no? Kailangan advice sa mga magulang, i-guide sila. Pero dahil nga sa inyo, nung ikaw, wala ka na rin magulang, sa tita mo ikaw. Tapos siya, parang hindi rin siguro inintindi na magulang, no? Kaya ganun. Pinto lang pala ako. Sasali ka ulit mamaya, ma'am, sa mamayang gabi. Mamayang gabi, hanapan kita ng mapapangasawa na talaga. Anong oras naman yun? Alas 8. Akala ko ba naman na sumali ka na din. Sige, okay yun. Nasa bahay na ako sa kabila. Ang dami mo namang bahay kasi. Sige. Mamaya marami po yan pag maraming gustong makipag-usap sa'yo. Kasi napanood ka na nila ngayon. Ngayon po, anong pinagkakabalahan mo? Dito ako sa tita ko nag-alaga ng bata. Okay. Yeah. Apo niya. Hello, kamare. Hello. Hi. Apon po. Ayan, nanonood yun ako. Kaya pala. Sige. Kita-kits na lang tayo mamayang gabi, ha. Ipa-priority po kayo ni manager. Lahat po ng mga sumali sa Love Lines. Maraming salamat. Manonood po, Sir DJ. Ay, dalaga ka po ba? Ano na? Juda na. Ay, Pwede. Idol ka niya, DJ. Ilang taon na, kumari ko? Ilang taon ka na? 60 na po. Ganyan talaga yung mga edad na gusto ko. Nanonood ako minsan. Natutuwa ako sa inyo pag nanonood ako. Ako din. Maraming salamat, ha. Thank you. Okay. Sige. Kita-kits na lang mamayang gabi. Bye-bye. Ma'am, ano po pangalan? Wena, mula sa may Quezon City. Nanonood, Flash Kumari ko.